Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Sa Game 4 ng NBA Finals, ang defensive performance ni Luka Doncic laban sa Boston Celtics ay kahanga-hanga. Nang si Doncic ang pangunahing defender, ang mga players ng Celtics ay nakashoot lamang ng 2 of 11 mula sa field at 1 of 6 mula sa 3-point line. Bukod pa rito, nakapagtala si Doncic ng 3 steals at napilit ang 5 turnovers na ipinapakita ang kanyang husay sa depensa. Partikular na, si Derek White na naka 0 of 4, si Jason Tatum ay naka 0 of 2, si Jaylen Brown ay naging 0 of 1, si Drew Holiday ay naka 0 of 1, at si Peyton Pritchard ay naka 0 of 1, na tanging si Sam Hauser lamang ang epektibong nakashoot na may 2 of 2 mula sa field. Ang kakayahan ni Doncic na pigilan ang mga madadaling blow-bys, na contest ang mga shots ng epektibo at nag-rotate sa depensa ay may malaking papel sa pagpigil sa opensa ng Celtics. Ito ay nagmarka sa kanyang improvement performance mula sa Game 2, kung saan siya ay nakapag-record ng 13 times, ay ang nagbigay tulong sa Mavericks para ma-dominate ang Celtics. Ang kanyang kakulangan sa effort at mahinang rotations ay mga glaring issues noon at napakinabangan ito ng Celtics sa Game 1 at Game 3. Ang pinataas na effort ni Doncic sa pag-close out, pag-box out at pag-recover sa kanyang depensibong posisyon ay nakagambala sa ritmo ng Boston at dahilan para magulo ang kanilang isip tungkol sa kanilang mga opensa. Ang depensibong intensity na ito ay naging crucial factor sa 122-84 na panalo ng Mavericks na nag-iwas sa sweep at nagpa-extend sa serye. Ang dominanting defensive performance ni Luka Doncic ay naging sanhi ng Mavericks na nagbigay sa Celtics sa kanilang pinakamasamang pagkatalo ng season. Ang Mavericks ay nanguna ng hanggang 38 points at nagtapos ang laro na may 38-point victory margin, ang pangatlo sa pinakamalaki sa kasaysayan ng NBA Finals. Si Doncic ay namukod tangi rin sa opensa na nakapagtala ng 25 sa kanyang 29 points sa first half na tumulong sa Mavericks na makuha ang 61-35 lead sa halftime. Si Kyrie Irving ay dumagdag ng 21 points na nag-ambag sa malakas na panalo ng Mavericks. Ang depensibo at opensibong pagsisikap ni Doncic at Irving ay instrumental sa kakayahan ng Mavericks na maiwasan ang eliminasyon at mapilit ang Game 5 sa Boston. Binibigyang diin ni Coach Jason Kidd ang desperasyon at resiliency ng team na kitang-kita sa kanilang performance. Ang Celtics, na may 10-game postseason winning streak na nasira, ay nahirapang makabawi. Kinilala ni Coach Joe Mazzulla ang superior na effort at intensity ng Mavericks. Ang pagkatalo ay isang makasaysayang mababang marka para sa Celtics na nagmark sa kanilang pinakamababang scoring half sa era ni Mazzulla at kanilang pinakamalaking halftime deficit sa isang NBA Finals game. Ang mga kontribusyon sa depensa at opensa ni Doncic ay susi sa panalo ng Mavericks na nagtakda sa entablado para sa isang mahalagang Game 5 sa Boston. Kailangang ipagpatuloy ng Mavericks ang ganitong antas ng paglalaro upang malampasan ang mahirap na hamon sa pagbangon mula sa 3-0 deficit. Isang bagay na wala pang team sa kasaysayan ng NBA ang nakagawa nito. Ngunit matapos ang lahat, sinabi ni Tatum na hindi niya ito tinitingnan bilang pressure. Napapansin ko, lalo na sa ganitong panahon ng season, panahon ng playoffs at syempre sa pangalawang pagkakataon na nasa NBA Finals, kapag nagmamaneho ka at pumunta sa gas station o pumunta ako para bumili ng ice cream kahapon, makikita mo ang Celtics gear kahit saan at lahat ay sobrang excited sa team na ito, sa mga naabot namin at sa mga maaari pa naming maabot. Talagang nararamdaman mo ang pagmamahal at suporta mula sa lahat sa lungsod ng Boston at kung gaano nila kagusto na manalo kami, kung gaano sila nagsisigawan para sa amin. Hindi ko ito tinitingnan bilang pressure, kundi bilang walang kondisyong suporta. Mayroon kaming kamanghamanghang fanbase dito. Ang timing sa mga komento ni Tatum ay hindi aksidente dahil marahil sinusubukan niyang magbigay ng sigla sa fanbase ng Celtics bago ang Game 5. Tinalo sila ng Mavericks sa Game 4 na nagbigay buhay sa serye. Marahil sinusubukan ni Tatum na hikayatin ang fanbase na magpakita sa Game 5 upang magbigay ng pressure sa Mavericks bilang potential close-out game. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Klay Thompson ay naging sentro ng atensyon kamakailan dahil sa kanyang hindi inaasahang aktibidad sa social media.
Ilang araw na ang nakalipas, in-unfollow ni Thompson ang Warriors sa Instagram at tinanggal ang mga nilalaman na may kaugnayan sa team mula sa kanyang pahina. Pinagtibay pa nito ang mga spekulasyon nang mag-post si Thompson ng larawan sa kanyang Instagram story na orihinal niyang ibinahagi 8 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa dito, nag-follow din siya kay Paolo Banchero sa Instagram. Ang larawan ay may kasamang caption na "I miss this place so much" na nag-iwan ng maraming taga-subaybay na nagtataka tungkol sa kahulugan nito. Binago rin ni Thompson ang kanyang profile picture na dumagdag pa ng haka-haka. Ang pagsunod niya kay Banchero ay lalo pang nagpasiklab sa mga chismis tungkol sa Orlando Magic. Ang mga cryptic actions na ito ay naganap sa panahon kung kailan ang hinaharap ni Thompson sa Warriors ay hindi pa rin tiyak. Ang future Hall of Famer na kilala sa kanyang kahangahangang shooting at defensive skills ay ginugol ang kanyang buong karera sa NBA sa Golden State. Ang kanyang mga kontribusyon ay naging mahalaga sa pagdadala ng team sa 6 na NBA Finals appearances at pagkuha ng 4 na championships mula noong 2015. Noong nakaraang season, si Thompson ay may average na 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists bawat laro, habang nagpapakita ng 43.2% shooting mula sa field at 38.7% mula sa 3-point range sa 77 games. Siya rin ay nag-adjust sa isang bagong role na nagsisimula mula sa bench sa 14 games na ipinapakita ang kanyang versatility at team-first mentality. Sa kabila ng mga kahangahangang stats na ito, hindi nakapasok ang Warriors sa NBA playoffs na nag-open ng mga talakayan tungkol sa mga posibleng pagbabago sa loob ng franchise. Ang sitwasyon ng kontrata ni Thompson ay inaasahang magiging isa sa mga pinakakapanapanabik na storyline papasok ng off-season. Sa nalalapit na free agency niya, maaaring kailanganin ng Warriors na gumawa ng mga mahahalagang desisyon tungkol sa kanilang roster at pangmatagalang estratehiya. Ang mga hakbang ni Thompson sa social media ay maaaring maipaliwanag sa iba't ibang paraan. Maaari itong maging isang estratehiya upang lumikha ng leverage sa mga negosasyon ng kontrata, o maaari rin itong magpahiwatig ng tunay na pag-iisip na lisanin ang team na naging tahanan niya mula noong pumasok siya sa liga. Ano man ang dahilan, ang kanyang mga aksyon ay tiyak na nagbigay ng buzz na nagdala ng maraming material para sa mga talk shows at debate ng mga fans. Habang ang karamihan ng balita tungkol sa Golden State kamakailan ay nakatuon kay Klay Thompson at ang kanyang nalalapit na free agency, may isa pang desisyon ngayong off-season na darating ng mas maaga. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang June 29 ay ang huling araw na maaaring gamitin ng mga player ang kanilang player options. Ibig sabihin, dapat ma-finalize na ang mga desisyong ito sa loob ng mahigit 2 linggo. Para sa Golden State, bago sila makapag-sign ng mga free agents, makakatanggap sila ng balita mula sa versatile guard na si Gary Payton tungkol sa kanyang $9.1 million option. Si Payton ay ang tanging player ng Warriors na may option ngayong summer, kaya malamang siya ang susunod na magdedesisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Dahil hindi maaaring makipagnegosasyon ang mga team sa mga free agents na hindi bahagi sa kanilang sariling team hanggang June 30, malamang na walang malaking pag-unlad tungkol kay Thompson bago nito. Inaasahang susubukan ni Thompson ang free agency at tingnan kung ano ang offer ng ibang mga teams na halos tiyak na magpapaliban sa kanyang huling desisyon hanggang sa kalagitnaan ng summer. Tungkol naman kay Payton, ipinahayag niya ang kagustuhang manatili sa Warriors nang makausap ang mga reporters pagkatapos ng season, ngunit hindi malinaw kung gagawin niya iyon sa pamamagitan sa pag-opt-in sa kanyang kontrata o sa pag-sign ng bagong kasunduan. Gayunpaman, magkakaroon ng kalinawan tungkol sa kanyang desisyon sa lalong madaling panahon dahil kailangang gamitin o tanggihan ni Payton ang kanyang option bago ang June 29. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.